emotional process. It loves, mga kapatid. Siya po ay umiibig. Now, kung tayo po'y tatanungin ngayon po umaga, mga kapatid, paano mo gusto na ikaw po'y alalahanin ng isang tao? Hindi ibig sabihin namatay ka na. Kundi, pagka binabanggit ang iyong pangalan, sa paanong paraan mo gusto kang alalahanin ng isang tao? Now, yung mga lingkod ng Diyos, gaya ni Abraham, gaya ni Moses, gaya po ni David, gaya ni Pedro at ni Apostol Pablo, mga kapatid, sila po'y ginamit ng Diyos para kanila pong i-inspire ang mga mananampalataya, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon. Now, each of them, mga kapatid, bagaman hindi po sila perfecto in the sense na hindi sila nagkakamali, yun ang ibig ko sabihin. Although imperfect, sila po ay naging isang kahangahangang halimbawa ng mga tao na, mga kapatid, na sila'y nakagagawa ng anumang bagay na kahanga-hanga once na ang kanilang puso ay nakatalaga sa ating pong Panginoon. So, is an amazing example of what the Lord can do to hearts that are truly committed to Him. Si Abraham, si Moses, si David, si Peter, and Paul, ay mga ilan lamang halimbawa na ang Diyos ay higit na nakagagawa sa mga taong ito once na ang puso nila, mga kapatid, ay nakatalaga na sa Diyos, mga kapatid. Gusto mo ba na ikaw ay maging tao na kung saan lumuluwalhati sa Diyos ng buong puso? Amen. Now, the Bible says that King David followed God with all his heart. Pagdating sa example ng Bible, mga kapatid, napakarami pong mga example sa Bible na pwede tayong magamit. Pagdating sa tinatawag na pagsunod sa Diyos ng buong puso. Ang nais kong gamitin sa puntong ito si Haring David. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sa chapter 13, verse 22, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Can you say amen? Now, ang core, mga kapatid, or ang sentro ng lahat ng kanyang ginagawa ay yung kanyang pagnanasang itaas, luwalhatiin ang Diyos. Yan po ang sentro ng lahat ng ginagawa ni Haring David. Bagamat siya'y meron pong mga pagkukulang, bagamat siya'y meron pong pagkakamali, hindi mo maiaalis sa kanyang puso yung pagnanasa na nais niyang maitaas, maluwalhati ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na siya rin naman natin pinaglilingkuran. Can you say amen? Now, the Father wants our paths to be governed by His plans, our interest to be defined by His purposes, and our love to motivate us to obey Him without reservation. Kung meron mang desire ang Diyos sa atin, yan ang gusto niya. Nais ng Diyos na tayo po'y mapangasiwaan ng kaniyang mga plano. At tandaan natin, mga kapatid, kapag ka ang plano ng Diyos ang siyang nais sa katuparan, mga kapatid, magiging maganda po ang resulta ng uri ng pamumuhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Minsan, mga kapatid, ang plano ng Diyos ay hindi talaga sumasang-ayon sa ating pong carnal reasoning. Minsan, may mga pagkakataon na parang sa carnal mind, yung plano ng Diyos ay hindi possible paniwalaan. That's why we need a step of faith, mga kapatid.
para matanggap natin yung plano ng Diyos. How can God open the windows of heaven? Diba? Paano bubuksan ng Diyos ang durungawang sa langit? Abay, teka muna. Meron mo bang durungawang sa langit? Parang hirap i-conceive ng mind, how can God open the windows of heaven? At ang mabigat pa, hindi sa pintuan patadaanan, brother Christian, ng Diyos ang pagpapalo, kundi sa pintuan. Can you say amen? Parang hindi siya katanggap-tanggap sa carnal reasoning dahil paano ang Diyos ay bubuksan ng durungawan. Pero meron bang durungawan sa langit na bubuksan ng Diyos? Meron ba? Meron kasi bubuksan nga ng Diyos eh. Hindi na question yung pintos ng existence ng windows of heaven. Sapagkat ang sabi nga ng Diyos, subukan ninyo ako ngayon. Kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibuhos ang mga pagpapalang walang sapat na silid na kalaban. Sometimes it does not make sense. Isipin. At sundin mo lang yung sinabi ng Diyos, mga kapatid. Amen. Yung lahat ng plano ng Diyos, kung tutuusin, ito ang nais ng Panginoon na tayo po'y i-govern ng kanyang plano, yung ating pong interest ay ma-define. Kung makalatang iniisip mo, kalooban ba ng Diyos to? Layunin ba ng Diyos itong ginagawa natin ito? Yung bang pangangaral ng Diyos, layunin ba ito ng Diyos, mga kapatid? At sa ating pagsunod sa Diyos, mga kapatid, na hindi po tayo dinidiktahan ng fear of hell or sin, but ang paglilingkod natin sa Diyos, we are being motivated, mga kapatid, by our love sa Diyos. Amen. Yung paglilingkod sa Diyos. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Hindi dahil na napapag tayo sa consequences of sin, kaya tayo naglilingkod sa Diyos because we love God with all of our hearts. But when we pursue God's heart, masusumpungan natin yung tinatawag na pinakamainam na uri ng pamumuhay sa mundo. Amen. Mayroon tayong legacy na maiiwan doon sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen. Meron tayong mga alaala na pwede natin maiwan sa ating pong mga anak kung tayo kukunin na ng Diyos. Hallelujah. Can you say amen? So si David, isa po sa mga tao na binanggit ng Biblia, he is a man after God's own heart. Ang kanyang pursuit in life, mga kapatid, ay ang puso ng Diyos, mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, yung mga bagay ng Diyos, yun ang ninanasa ni Haring David sa kanyang buhay. But ang question is, how can we know, man, if we are following God with all our hearts? Kasi mahirap talaga maglingkod sa Diyos. Sinasabi ng Bible, love the Lord or serve the Lord with all of our hearts. Hindi tayo maglilingkod sa Diyos ng half-hearted na paglilingkod sa Diyos. Amen. Walang ganon. Yes, God. Can you say amen? Amen. Bagamat minsan nababanggit natin sa pulpito na kung meron pang mga bagay na hindi tayo na ipaglingkod sa Diyos o naibigay sa Lord, ngayon gawin na po natin. Pero yung totoong paglilingkod sa Diyos, hinihikayat tayo ng Panginoon na ang paglilingkod sa Kanya ay dapat buong puso. Amen. Yung pagsunod sa Diyos ay dapat buong puso. But how can we know if we are following God with all of our heart? Paano natin malalaman? Bibigyan ko kayo ng ilang mga practical applications
in relation to biblical context, mga kapatid. Una, yung tinatawag na, paano natin malalaman, mga kapatid, na tayo talaga sumusunod sa Diyos ang buong puso. Una, the priority of our life is our personal relationship with the Lord. First and foremost, sa buhay na ito. Kaya tayo umiiral. It is because of God. Kung meron man tayong gusto i-maintain, ito po yung tinatawag na right personal relationship with the Lord. Praise God. Now, how can you sense na talagang sumusunod ka sa Diyos with all of your hearts? Nagpatid, yung priority ng buhay natin, nagpatid, kung meron ng pagunahin, ito po yung ating personal relationship with the Lord. Wala dapat haharang siya. Amen? Amen. So a person after God's heart makes his or her relationship with Him a top priority. Yung relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, kung meron man tayong pinahahalagan, at alam kong meron, mga kapatid, sa buhay natin. But speaking of orders of priority, dapat, mga kapatid, ay yung ating personal relationship sa Diyos. Lahat ng bagay magiging maayos sa buhay natin. Lahat ng relationship, mga kapatid, para maging maayos sa asawa, sa mga anak, sa lahat ng tao, kailangan munang maging maayos ang ating personal na relasyon sa Diyos. Right. Kaya kung Amen. meron lang tayong ipaprioritize, mga kapatid, Hallelujah. ito po yung ating personal na relasyon sa Diyos. Now, si David, siya po ay meron pong nag-uumapaw na pag-ibig at respeto sa mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito po ang nagtuturo sa kanya paano lalong mapalapit sa Diyos. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, sa mga awit 119, 15 hanggang 16, ako'y magbubulan sa iyong mga tuntunin, sabi. At gagalang sa iyong mga daan. Parang na-inspire lang ako ng Lord kahapon, mag-type ka na ng Tagalog. Ako'y mag-aali sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kakalimutan ang iyong mga salita. Kita niyo yung respeto niya. Yung pag-ibig niya, mga kapatid, sa mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni David, magbubulay ako sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kakalimutan ang iyong mga salita. Sabi niya pa nga dyan sa 105, balik ko ng 119. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga pasakit at liwanag sa aking mga landas. Kailanman ang salita ng Diyos ang siyang ginagamit nating gabay. Hindi tayo tatayo sa dilim, hindi tayo lalakad sa kadiliman, manapay ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang liwanag, mga kapatid. Ano nakita ko ngayon na pag ang salita ng Diyos ang ginamit natin guiding principles ng buhay natin, hindi tayo nagiging addict. Hindi tayo nagiging lasingkit. Amen. Ano pag ang salita ng Diyos ang siyang ating ginagawang gabay? Hindi tayo dinadala ng salita ng Diyos sa ikapapahamak o dili kaya sa ikasasama natin. Ang sabi nga ng Biblia, ikatututo natin sa katwiran. Yung salita ng Diyos na kinasihan, mapapakinabangan daw yan sa pagtututo. Sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay tinuruang ganap sa lahat ng gawang mabuti. Kaya hindi na kapag-ihinaya na
ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay irespeto natin, mahalin natin, mga kapatid, sapagkat ito po ang siyang magdadala sa atin sa pamumuhay na maayos sa mundo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, how can we know if we are following God with all of our hearts? Paano natin malalaman na tayo po'y sumusunod sa Diyos ng buong puso? Siyempre, yung priority natin sa Diyos, una yun, yung ating personal life, yung personal relationship with the Lord, mga kapatid. And secondly, we place our trust in the Lord when facing trials and difficulties. Can you say amen? Amen. Now, si David, mga kapatid, ay nagtiwala sa Diyos anuman ang nangyayari or nangyari kahirapan sa buhay o anumang bagay na kinaharap niyang mahirap. Si David nagtiwala sa Diyos since nang siya'y bata. Amen. Maaaring marami sa mga warriors ng Israel ay naging duwag, lalo na sa kanilang pakikipaglaban kay Goliath, na isang napakalaking tao. But si David, mga kapatid, alam natin ang story ng tinatawag na Battle of Elah. Nakalaban si Goliath sa chapter 17 ng 1 Samuel, mga kapatid. Si David, mga kapatid, ay nakaramdam ng galit at ng inis dahil itong taong ito ay kanyang pinahihiya ang sundalo ng Diyos ang Israel at ang Diyos mismo. Parang hindi matanggap ni Haring David na itong Diyos na naglabas sa kanilang mga magulang at nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos at naramdaman at naranasan ni David ng personal yung kapangyarihan ng Diyos ay hinihiya, nililibak ng isang taong walang karanasan sa Diyos. Can you say amen? Amen. O yung question namin nung nakaraang seminar dito po sa ating training seminar tungkol sa tinatawag na unpardonable sin or sin unto death. Sabi ni Juan, pag nakita mo yung kapatid na nagkakasala sa isang kasalanan hindi sa ikamamatay, paalalahanan mo siya, sawayin mo siya. Pero sinasabi ko ulit, sabi ni Apostol Juan, pag ang iyong kapatid nakita mo na gumagawa ng kasalanan hindi o sa ikamamatay, huwag mo na siyang ipanalangin, huwag mo na siyang palalahanin. Dahil yung kasalanan yun ay sa ikamamatay. Isipin mo, sino nakakomit ng kasalanan yun? Yung kapatid. Mananampalataya. Yung tinatawag na sin unto death ay tinatawag na unpardonable sin. Sino ang nakakamit nun? Yung mga kapatid. Hindi mga unbelievers, mga kapatid. At alam natin, ang tinatawag na unpardonable sin or sin na hindi tinatawag ng Diyos ay tinatawag na blasphemy against the Holy Ghost. Si Pablo, blasphemers din. Now, because of ignorance, or out of ignorance, blaspheme niya ang pangalan ng Diyos. Blaspheme niya ang gawain ng Diyos. He is a blasphemer, mga kapatid. Because of ignorance. Wala siyang alam. Inuusig niyang gawain ng Diyos, ang mga pagkilos ng Diyos, mga kapatid. Pero iba po yung puntos na unpardonable sin na nakukumit ng mga anak ng Diyos. Can you say amen? Maaaring mabackslide ka, pero ma-restore ka pa rin. Iba kasi tinatawag na reprobation. Yung bang point of no return. Yung mga punto sa parang hindi mo kinalala ang Diyos sa iyong puso na, sa iyong isip, at nireject mo na ang knowledge of God. Kaya nakakalungkot yung mga taong nakaranas na ng kabutihan ng Diyos at saka bumalik. At saka ngayon dinidisqualify niya yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Mahirap na.
Can you say amen? Amen. At ang sabi po ng Bible, and God gave them over to a reprobate mind to do those things. Iba yung puntos na ikinatuwa mo ang Diyos, brother Unti. Pero iba yung puntos na ang Diyos pinakwil ka. Yes. Amen. Magkaiba yun. Dalawang magkaibang bagay na parang ayaw mo na sa Diyos, brother Mac. Pero iba yung puntos na ang Diyos na ang umayaw sa iyo. Di ba? Sa Romans chapter 1, 3 times binanggit ng Diyos yan, and God gave them over to. Pinalitan nila yung mga katutubo na dapat ginagamit ng babae sa lalaki, lalaki sa babae. God gave them over to a something. Pero yung mabigat yung pangatlong sinabi ng Diyos, Romans chapter 1, verse 28-29. God gave them. Sabi niya, hindi nila ni-retain yung knowledge of God sa kanilang puso, sa kanilang isip. God gave them over to a reprobate. Yung bang ideas na namin na yung dating tama, sinasabi mo ngayon mali na. Yung dating naranasan mo, sinasabi mo ngayon hindi na ito. At yung dating pinaniniwalaan, kinukontra mo na at hindi mo na pinaniniwalaan. Maraming mga taong ganyan sa panahon natin. At sana bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo maging ganyan. Sa lahat ng mga difficulties ng buhay natin, trials natin, patuloy tayong magtiwala sa Diyos. So si David, sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang Diyos ang kanyang pinagkatiwalaan ng lahat ng kanyang mga difficulties, ng kanyang mga problema. Hindi siya umasa sa kanino mang tao, kundi first and foremost, sa Diyos po siya umasa. Na huwag niyo ipagkamali yung puntos na hindi ka magtiwala. Magtiwala tayo sa tao sa puso. Pero pagdating sa mga bagay na alam mo ang ako'y limitado, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Sabi niya, naparito ka sa iyong kalasan, sa iyong sipa. Pero kung po'y naparito, sabi niya, sa pangalan ng Diyos. Kung lakas ng loob niya, sabi niya, yung mga laman, ipapakain ko sa ibon sa himpak ko. Praise God. Ganoon po ang nagagawa ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Yung mga bagay na parang hindi mo kayang gawin. Pero dahil alam mo na naglilingkod ka at nagtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakagagawa tayo ng extraordinary. Gaya ni David, mga kapatid, throughout his life, he endured the extraordinary challenges with great confidence that the Lord would help. Walang lumalaban kay Goliath. Kahit mismo si Haring Saul may takot. Ang sabi po na David, ako ang lalaban. Isang bata, teenager man, lalaban sa isang professional fighter man. Isip-isipin mo. Paano siyang mananal? Minsan nga parang hindi possible paniwalaan na merong kayang gawin ng Diyos, mga kapatid, sa mga bagay na pang-araw-araw natin pong buhay. Pero lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos, makakagawa tayo ng mga bagay para makialas yung isang araw na kaya ako nakarating. Dahil yan sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So because of David's faith and leadership, ang Israel ay naging masagana na sa panahon ng kanyang pag-aaral. Kaya sa lahat ng mga sitwasyon, dapat lamang natin pagtiwalaan ay ang ating Diyos na makapangyarihang pinaglilingkuran sa lahat. Thank you, Lord. Yan po ang
paraan para atin pong malaman talagang tayo ay sumusunod sa Diyos ng buong puso. Ikatlo, mga kapatid, we have a strong, passionate desire to obey God. Yung bang marugtong na pagsunod sa Diyos. Paano natin masasabi, mga kapatid, tayo po'y sumusunod sa Diyos ng buong puso? Meron tayong strong, passionate desire to obey God. So a man after God's heart, David delighted in accomplishing the Lord's will. Amen. Pagkaman sa atin bilang tao, mga kapatid, ay nasusuntungan natin parang mahirap sa ating sarili. Pero, mga kapatid, kapag tayo po'y meron pong marupong na pagnanasang sundin ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay kaya natin gawin. Can you say amen? Amen. Paano natin malalaman na tayo po'y sumusunod talaga sa Diyos ng buong puso? Meron tayong strong, passionate desire to obey God. Meron tayong strong desire na sundin ang Diyos. Pero alam niyo, para tayo makasunod sa Diyos, kailangan natin i-develop yung ating pong pag-ibig lagi sa Diyos. Can you say amen? Dahil pag ang pag-ibig natin ay nasa Diyos, madali lang sumunod sa mga salita po ng Diyos, mga kapatid. Now, yung kanyang pagsunod sa Diyos ay hindi po dinidiktahan ng kanyang takot sa kasalanan. Gaya ng sinabi ko kanina, naglilingkod tayo sa Diyos, sumusunod tayo sa kanyang mga salita. Hindi dahil, Brother Albert, na natakot tayo sa impyerno. Kailangan tayo sumunod sa Diyos kasi mayroong impyerno. Although paminsan-minsan ginagamit natin yan, panakot. Diba? O pag hindi ka naglingkod sa Diyos, mapupunta ka sa impyerno. At totoo naman po yun. Kaya marami po mga tao, sige, magpapabaptize na ako. Hindi mo masyado madudoktrinahan dahil natakot sa impyerno, yung hindi na mamatay. Wala nang apoy. Nagpapabaptize mo na hindi niya alam yung responsibilidad. Nakakibat ng pagiging mananampalataya. Although, mga kapatid, sinasabi ko natin na walang buhay na pinakamaganda kundi yung buhay na nasa Panginoon. Amen. Pero hindi tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil natatakot tayo sa impyerno. Can you say amen? Kundi tayo ay sumusunod sa Diyos, mga kapatid, dahil sapagkat mahal natin, iniibig natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Now, it was David's trust and love for God that led him to submit wholly to the Lord. Hindi natin matutupad ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga salita sa totoo, mga kapatid. Hanggat hindi natin mahal ang Panginoong Diyos. May mga bagay na hindi mo ginagawa, pero dahil nga mahal mo, ginagawa mo talaga. Nakaka-relate ba kayo sa punto na sinasabi ko, ma'am? Amen. May mga bagay na hindi mo ginagawa, pero dahil sa pag-ibig, ginagawa mo. Yes, amen. Yung mga yang dito, nakatingin na naman sa akin yung mga yang dito. Normal yan, sa mga pagkasawa, naranasan niya. May mga bagay na hindi naman yung ginagawa noon. Pero ngayon, ginagawa mo na. Dahil sa pag-ibig. Sa Diyos ka ng din. Pagkamahal natin ang Diyos, mga kapatid. Yung mga bagay na mahirap gawin, lalo na kung sa iyong paningin ay ang salita ng Diyos na hirap sundin. Masusunod mo yan pag meron tayong pag-ibig sa Diyos. Yes, amen. Lahat ng umibig sa Diyos, magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Yan ang dahilan kung bakit. Hallelujah. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na parang nagbibiro lang tayo, nangangako tayo sa Diyos. Sabi ng kapatid natin. Pero hindi naman talaga. Ano ba yung idea na pag mayroong nangyaring trial sa'yo, Panginoon, pagalingin mo lang ako. Talagang maglilingkod ako ng may katapatan sa'yo. Na parang idea na Brother Samson na hindi pa kita, Panginoon, na paglilingkod ng mahaba. At gusto pa kitang paglingkod ng mahaba. Isang pangako na talaga namang gagawin mo dahil yun talaga ang puto. Hindi yung puto sa parang binibigyan mo lang ang Diyos. May kwento mo na naglalakas sa rilis ng tren, tapos habang naglalakad siya, naipit yung kanyang paarong sa rilis. Ito na ang tren. Hindi niya matanggal yung paa niya, mapuputol. Siyempre nakakaliyak. Lahat na lang ng paa ko, gagawin mo talaga pag sa ganung kalagayan. Sabi niya, Panginoon, ibibigay ko ng high school. Sabi niya, ibibigay ko na ikasampung lahat. Maalis kami pa. Ayan ang tren. Paghila niya nagtatanggal. Eh nakapangako na siya. Ang sabi niya sa Lord, Panginoon, joke lang yun ha. Minsan ganyan tayo mga ako. Hindi natin talagang ginagawa. Pero para masunod mo yung bagay na yan, dapat may pag-ibig ka sa Diyos. Amen. Pagka wala kang pag-ibig sa Diyos, mahirap talagang gawin, sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap talagang sumunod sa Diyos pag wala tayong pag-ibig sa Diyos. Kaya dapat i-develop natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Ito ma-expose tayo sa gawain ng Diyos, sa kanyang mga salita, sa mga pagtitipon. Yun yung mga dahil, alam niyo yung district or yung aming sectional conference, bagamat taon-taon lang namin ginagawa yun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, na bilang mga ministro lang kami, ay nagkakaroon kami ng panibagong kalakasan doon. Yung mga patotoo, yung mga pagtuturo ng ating pong mga leaders, ay talaga naman kami pinagpapala ng Diyos. Yun ay halos dalawang araw lang ang gawain yun. Pero, alam niyo ba, nakakapag-renew ng kalakasan sa Diyos. Now, sectional conference, alam niyo, ang register namin ay 1,500 ang isa. Di dalawa kami ni Pastor, 3,000 pa. Pero hindi na natin pinag-uusapan yung halaga. Pero ba yung kalakasan na makukuha mo, yung may mga punto sa parang medyo naghihina ka, spiritual. Pero kapag nakarinig ka ng mga magagandang salita ng Diyos, mga motivations, mga kapatid, parang sumasariwa ulit yung iyong relasyon sa Panginoon. Nakikita mo yung mga kasama mong mga manggagawa po ng Panginoon, nakapag-uusap kayo. At siyempre, pagkakasama mo ang mga ministro ng Panginoon, nare-realize mo, normal ka palang tao sa isang. Alam niyo po kung bakit? Siyempre, hindi ko kayo pwedeng kausapin ang parang normal na pakikipag-usap lang sa iyo. Siyempre, respeto mo sa akin. Baka mamaya sabi, okay, minsan kayo. Nakausapin ko kayo ng parang casual na usapan na walang boundary. Parang gusto mo na rin sanang mamuhay ng gaya ng pamumuhay ng kapatid, pero hindi mo naman magawa kasi alam mo, ikaw ang ginagamit ng Diyos. Diba? Para mahirap kumilos na parang kilos na parang wala sa ayos dahil alam mo, may mga taong tumitingin sa iyo. Pero pagka dumalo ka sa gawain ng Diyos kasama mga pastor, doon nagiging normal kang mananampalataya. Diba? Doon lang na ipapakita na parang totoong tao pa rin pala talaga tayo. Kasi nga, itong mga tao ito, mga lingkod din ng Diyos, na minsan ay ipakita na nila yung kanilang personality sa panahong magkakasama kami lahat. Pero hindi lang yung punto sa iyo. Kundi yung ikaw ay na-expose sa gawain ng Diyos, no, parang vision mo na parang medyo pinalawang sa sarang. Medyo hindi mo na makita yung harap. Pero pag dumalo ka sa gawain ng Diyos, at ang mabigat, lalo na di-develop yung pag-ibig mo sa Diyos. Kaya na sinasabi. Amen.
para mag-develop ang pag-ibig natin sa Diyos. Pwede bang i-expose natin yung ating mga sarili sa mga bagay ng Diyos, sa gawain ng Diyos, sa salita po ng Panginoon. And the more na na-expose ka sa mga bagay ng Diyos, the more na nai-inlove ka sa Diyos. Kasi masabi nga ng mga pag-aaral ng mga psychologists na sa pakikipag-usap sa isang tao sa namin, meron lang limitations or certain limits of times. Sapagkat pag nag-exceed, di ba? Sa oras ng pakikipag-usap, special. Pag nakikipag-usap ka sa opposite sex, na parang stagdasin siyang laging kausap. Pag sumobra sa normal na oras ang pakikipag-usap mo sa kanya, ito sinasabi ng mga psych, it's either ikaw ang mahulog sa kanya, ang loob, or siya ang mahulog sa iyo. Ganun yun. At somehow, totoo nga, si Pastor, lagi ko nakausap noon yan eh. Diba? Saan ka galing? Sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Nagbibiruan pa nga kami ng isang kapatiran, si Brother Lirasan. Brother si Edgar. Si Pastor na naman kasama niya. Hindi ako kakagusto dyan. Diba? Walang kakatol-katol na ganon. Pero siyempre, dahil lagi mo ang kausap, siguro maganda nga talaga siya. Nakakalit siya. Ano ba nakausap mo? Tapos na ibibigay yung mga laman ng loob, laman ng loob, laman ng puso. Sabi yung mga bagay na mga shortcomings, eto na. Ay, tama yung sinasabi ng pag-aaral ng mga psychologists. The more na na-expose kayo, sumobra. Ganun ang epekto. Ano sinasabi ko? Sa Diyos ganun. Amen. Pag-expose ka sa mga bagay ng Diyos, lagi. Sa kanyang salita, sa gawain ng Diyos. The more na nai-inlove ka sa Diyos. Pero pag wala, parang passive lang ang iyong relasyon sa Diyos. Parang bali mo. Pero the more, lahat na lang marirealize so pag na-expose ka sa Diyos, sa kanyang gawain, sa mga salita ng Diyos, lahat na lang ng bagay, lagi mong ipagpapasalamat sa Diyos. Amen. Kasi sinasabi ni Brother Samson, yung pag-ihi, pagdugi. Kaya pagka nagagawa mo yan ng maayos, ay, purihin ng Diyos. Dahil may mga gusto purihin. Kaya pagka ganun ang ginagawa ko, salamat sa Diyos. Purihin ang pangalan ng Diyos. So, kailangan nating ma-expose pa sa Diyos sa kanyang gawa para lalo na-develop ang pag-ibig natin sa Diyos. Palakpakan natin ang and then we demonstrate a spirit of humility. Paano natin malalaman na sumusunod tayo sa Diyos sa buong puso? We demonstrate a spirit of humility. Ito po kanilang future king ay nagpakita na siya po ay isang taong mapagpakumbaba. Alam niyo po si David, mga kapatid, kung yabang lang at ipagyayabang ay marami siyang dahilan para maging mayabang si David. Pero hindi niya po yun. Si David po ay isang skilled musician. Hindi lamang yung isa po siyang magandang lalaki. Siya po ay pinahira ng Diyos na namuno sa Israel. Siya po ay isang mananagumpay na mandirigman. Tinatawag din siyang national hero. So maraming reason para siya maghambog, magyabang. Pero hindi ginawa nito. Ako medyo pamilyar kayo sa mga puntos ng mga awit. Si
Justin Bieber masyadong sumubrang yabang dahil na naging sikat. Lahat na lang, mga kapatid. At pwede naman siyang maging mayabang dahil na marami siyang nakakapos. Lalo yung mga tao na minsan musician kasi magaling kang umawa. Naalala niyo ba yung mga panahon nila Richard Marx? Kilala niyo ba yun? Hindi, Pilipino yun eh. Hindi niyo kilala si Richard Marx. Pero na, magaling kang musician, magaling ka pang singing. I will be right with you. Sabi niya. Lagi rin ang na. Whatever you do, I will be right with you. Si Richard Marx, musician, maganda maraming umahangas. Merong reason para magpayabang ka, magandang lalaki ka, ma. Si David ganun din. Pero dahil sa pagkasabay sumusunod sa Diyos ng buong puso, he demonstrate a spirit of humility. Sa lahat ng kanyang na-accomplish, ang sabi po nito, sa 2 Samuel chapter 7, verse 18, David said, "Who am I, O Lord God? And what is my house that you have brought me this?" Ano ko pa rin? Sino? Ano ang aking sambahay para iyong dalhin ako sa ganito? So you see the demonstration ng spirit of humility. And then lastly, mga kapatid, we demonstrate the spirit of assurance. Yung bang isang malipit na. Nung siya bata pa, he accepted his father's authority and obediently inalagaan niya yung tupa ng kanyang ama. Nung siya po ay naging manggagawa ni Saul sa kanyang sangbahayan, ibinigay niya yung pinaka-the best of service sa hari na yun, including his tinatawag na musical talents and skills as a military leader. And then finally, David served the people of Israel wholeheartedly as their king. In each instance, he was a dedicated man or a dedicated, faithful servant of God. Sa lahat ng ating ginagawa, ipakita natin tayo po ay lingkod ng Diyos ng Panginoon. Walang bagay na mahirap basta ang ating pong puso ay naroon sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Walang mahirap para sa atin na magpakita ng spirit of a servant as a sign na tayo po'y sumusunod sa Diyos wholeheartedly. So make your relationship with God or with the Lord a top priority. Pagtiwala tayo sa Diyos at sumunod tayo sa Kanya sa lahat ng bagay. And when you succeed, alalahanin po natin that all you are and have is a gift from God. Yang lahat ng bagay ay kaloob ng Diyos. Kaya po yung mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat po sa Diyos. Marahil ang Panginoon ay inihahanda ang ating pong ministeryo sa isang mas malawak na gampaning gagawin po natin. Marahil hindi ko man ngayon. But I sense na ang Diyos ay merong ipagagawa sa atin na hindi pa natin po nagagawa. Pero sa lahat ng bagay, isipin po natin na ito po ay kaloob lamang ng Diyos. Tapos kung isipin po natin yung proyekto po natin napakalaki na parang mahirap isipin magagawa ko. Still, nariyan. Yung mga kabutihan ng Diyos na dalhin tayo sa ganitong kalagayan ay hindi natin mauubos paisip pa paano ginawa ito ng Diyos.
Yan ang question ng ating pagkatao. Pero yan ay isang bagay na katotohanan ng Diyos ay dadalhin tayo sa mga bagay na hindi pa natin alam. Pero lagi natin ilagay sa ating puso na ito'y kaloob at biyaya lamang ng Diyos sa bawat isa. Sana mga kapatid, ang tibok ng ating puso ngayon ay ang Diyos na ang ating pong mga puso sana ang Diyos ang laman ko. Minsan, alam niyo, mahirap maging copycat ka lang. Or parang maglingkod ka sa Diyos on a shadow. Dahil dati ang time, lalabas din kung sino ka. Might as well na sana ang ating puso ma-develop natin na laging ang Diyos ang nilalaman nitong ating mga puso. Sana habang hindi pa dumarating ang Panginoon, magawa na natin, magating ng ating buong puso ay nasasakop ng kalooban po ng Diyos. Sana darating ang Panginoon. Kung hindi man ngayon, mailagay natin sa ating pong kaisipan at sa ating pong mga puso. Gusto ko siyang paglingkuran habang ako muli nabubuhay. Hindi na natin kailangan pang maghintay ng panahon. Magkaroon tayo ng karamdaman para lang sabihin natin, Panginoon, naging ito. Ngayon, habang tayo pumalas. Meron pa tayo mag-ako. Alam niyo, sinasabi nga mga kapatid ko na story ni Mr. Simmons na isa po siyang businessman sa panahon ng mga Nats. Ang sabi niya sa kanyang sinabi, sa huling pangungusap, kung meron pa sana akong magagawa. Yung pag-isipin mo yung mga bagay na ginawa mo sana nung meron ka pa pero hindi mo magawa at malaking hindi. Ang ginawa niya kasi ginastos niya yung kanyang kayamanan para lang may ligtas ang 1,500 na mga Hudyo sa panahon na ng Basti. Binayaran niya isa-isa. Pero sana sabi niya, may magagawa pa siya noon. Pero hindi niya nagawa. Ngayon sabi niya, kung may magagawa siya. Ngayon mga kapatid, huwag na natin hintayin yun. Ngayon meron tayong magagawa. Pagsikapan natin maglingkod sa Diyos ng buong puso. Tumayo po tayong lahat, ngayon po mga ganap.